Magandang araw, mahal kong mga estudyante. Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganoon. Ang araw na ito ay espesyal na araw sapagkat meron kayong pagsubok na kailangang lutasin. At upang malutas ito ay inimbitahan ko ang ilang mga panauhin upang tulungan kayo sa paglutas. Ang ating panauhin ay ang mga tauhan sa nobelang El Filibusterismo na isinulat ng ating bayaning si Jose Rizal. Sila ay magpapakilala sa inyo, ilalahad nila ang kanilang mga katangian at kung ano ang kanilang ginampanang papel sa nobela. Ang bawat sasabihin nila ay magagamit ninyo upang malutas ang pagsubok na inyong haharapin. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ay mag-uumpisa na tayo. O si Simon, ang mayamang mag-alahas na laging nakasalaming may kulay na umano'y tagapayo ng Kapitan General. Sa aking matalas na kaisipan at mapanghamon na pag-uugali, handa akong maglayas sa mga balakid upang may sakatuparan ng aking mga layunin. Ngunit sa kabila ng aking anyo, ako ay si Juan Crisostomo Ibarra, ang dating napaslang na inilibing na dahil sa pagmamahal sa bayan. Ngunit ngayon nagbabalik upang maghiganti sa aking mga kaaway. Ako si Basilio, anak ni Sisa at isang mag-aaral ng medisina. Kasintahan ko si Huli. Ako'y may busilak na puso, may paninindigan at mapagkakatiwalaan. Tapat akong mangibig at handang magmahal ng buong puso. Ako si Sagani, pamangkin ni Padre Florentino at kasintahan ni Paulita Gomez, isang estudyanteng makata, matalik na kaibigan ni Basilio at masigasig sa pakikipag-usap. Nakikiisa ako sa hangaring magkaroon ng sariling akademya para sa wikang Kastila ang Pilipinas. Ako rin ay may mabuting puso para sa aking kapwa. Ako si Cabezang Tales, isang magsasaka na masipag at matiyagang ama ni Huli. Ang aking pangarap ay magkaroon ng karapatan sa pagmamayari ng lupang aming sinasaka na inaangkin ng mga praile. Bagamat ako isang magsasaka, may prinsipyo ako sa buhay at naniniwala sa dignidad ng aming uri. Marangal at patas akong lumaban para sa aming karapatan. Ngunit sa kabila ng aking galit, mapangunawa at mapagbigay ako sa aking kapwa. Ako si Tandang Selo, isang masipag at matiyagang ama ni Cabezang Tales na naghahangad ng karapatan sa lupang sinasaka. Ako ay may matatag na prinsipyo sa buhay at laging lumalaban ng marangal at patas, mapangunawa at mapagbigay ako sa aking kapwa. At kahit na ako'y naging tulisan noon, nananatili pa rin ang aking integridad bilang isang magsasaka. Ako si Huli, anak ni Cabezang Tales at katipan ni Basilio. Bagaman aking sinapit ang masaklap na kapalaran, ako ay apo ni Tandang Selo, isang binibining may angking ganda at mabuting anak, mapagmahal na kasintahan, may pananampalataya sa Diyos, at handang gawin ang lahat para sa aking minamahal. Ako si Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani. Ngunit nagpakasal ako kay Juanito Pilares, pamangkin ni Doña Victorina. Kilala ko bilang isang magandang dilag at mayaman. Gayunpaman, aaminin ko na hindi ako naging tapat na manginghibig at naging mapusok. Ako si Don Custodio, mas kilala bilang Buena Tinta. Ako ang may hawak sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila at kilala bilang isang mahusay na manunulat, may dugong Kastila at kilalang makapangyarihan sa Pilipinas. Ang aking mga desisyon ay paniniwalaan ng marami.
Ako si Benzaib, isang mamamahayag na kilala sa pagbabaluktot ng katotohanan at paggawa ng sariling bersyon ng mga pangyayari o balita. Madalas akong sipsip sa mga makapangyarihan at inuuna ang aking sariling kagustuhan. Mataas ang tingin ko sa aking sarili at ipinagsasawalang bahala ko ang katotohanan alang-alang sa Espanya. Ako si Placido Penitente, isang probinsyanong estudyanteng nag-aaral sa Maynila. Bagamat nawalan ng ganang mag-aral dulot ng suliraning pampaaralan, ako ay mahusay sa lohika at Latin. Masipag, matalino at matapang ako. Hindi ako naniniwala sa payo ng mga praile at may sariling paninindigan sa buhay. Nakilala na ninyo ang unang 10 mahalagang tauhan sa nobela. Para sa unang bahagi ng pagsubok ay kailangan ninyong sagutin ang mga katanungan. Kapag natapos na ninyo ang pagsagot ay may lilitaw na larawan na inyong kailangan tandaan sapagkat magsisilbi itong clue upang mabuo ang panghuling pagsubok.